ubos yung camshaft na ito mga boss amo. Ganito mangyayari sa motor nyo kapag napabayaan nyo sa langis. Kaya importante talaga na lagi tayong mag-change oil every month or every 1,000 km. So ito nga pala mga boss amo, yung ginagawa natin ngayong araw. Isang EXO 150 or GY6 type na motor. Ang problema na ito mga boss amo, hindi na daw po umuusad yung kanyang motor. Pero umaandar naman daw. Ngayon ang ginawa ko dito mga boss amo, nilinis ko yung carb. Tapos nagpalit ako ng spark plug pero ganun pa rin. Yun pala mga boss amo, nung binuksan ko dito sa bandang cylinder head niya, ito yung nakita ko. Grabe ito mga boss amo, naubos na yung kanyang camshaft. Pati yung mga rocker arm niya, nasira na rin. Ito yung kanyang camshaft mga boss amo. Tignan nyo naman. 'Di ba? Sobrang na-deform na siya. Kaya pala hindi na umuusad yung motor niya kahit umaandar. Kasi paano naman uusad mga boss amo? Tignan nyo naman tong camshaft niya. 'Di ba? Paano kayo uusad niyan? So, ngayong araw mga boss amo, magpapalit tayo ng camshaft tapos ng rocker arm. So, ito mga boss amo, nakabili siya ng camshaft. Pinabili ko siya sa halagang around 800 pesos. Itong KSR na camshaft na pan GY6. Tignan nyo, ito yung luma niya mga boss amo. Yan, ito yung lumang camshaft niya. Kaya hindi na siya nausad. Tapos ito mga boss amo. Ito yun naman yung kanyang lumang rocker arm na set. Yan. Tignan nyo nangyari. Naubos na yung rocker arm. Tapos ito yung papalit natin mga boss amo. Nakahanap tayo ng pang replacement lang. Wala pa kasing budget yung may-ari. Meron naman akong stock nito. Kaya ito muna yung ikakabit natin sa kanya. So ito mga boss amo yung bagong camshaft. Yan, ito yung bago. Tingnan nyo naman yung itsura niya. Tingnan nyo. Uy, nahulog pa. Ito yung bagong camshaft mga boss amo. Tapos ito naman yung luma. Tingnan nyo naman pagkakaiba niya. Kaya daw pala hindi umuusad. Paano uusad? Wala nang camshaft. Yan mga boss amo, ito yung pinagkaiba ng dalawa. So, huwag nyo talagang papabayaan sa langis ang motor. So, ito nasalpa ko na nga yung camshaft na bago mga boss amo. Tapos siguraduhin nyo naka-timing. Nilinisan ko na rin yan mga boss. Pati yung isasalpak natin na rocker arm. So, yan, sinalpak na natin siya. Ayan mga boss amo, nakasalpak na. Sure nyo na naka-timing yung makina. So, ito timing nyo lang sa may magneto, pati dito sa may kanyang timing sprocket or sa camshaft, magkasama na kasi yan. Tapos, start natin, dapat lalabas yung langis dito. Kasi kung hindi lalabas yung langis, useless yan mga boss amo. Magbabaklas talaga tayo ng makina. Magpapalit tayo ng oil pump. Kaya, panalangin natin na may lumabas na langis dito. Alright, so yan, nabaon na natin yung motor. So umaandar na siya mga boss. Hindi ko muna kinabit yung sa may air filter nya. Pati yung nya, sa may magneto. Mamaya ako na ikakabit. Try muna natin siya. Mga boss, okay na yung motor. Ayun na, wala talaga eh. Okay na yung hatak niya, malakas na. Ayun na, di umuusad eh.
Paano ba naman uusad eh, wala nang camshaft. Plus compression na rin kasi yun. Saka yung langis hindi na maangat. Yan mga boss amo, goods na yung motor. So tinetest drive ko lang para mamaya pagka nilagay ko lahat ng parts, okay na. So ayan, bali gastos ng customer natin dito sa extra na to, bumili siya ng bagong camshaft, tapos rocker arm. Sa rocker arm naka 300 siya, sa camshaft naman naka 800. So di bali ano, nasa 1,000 rin. Ano, okay na. Yan mga boss amo, goods. Alright. Right, so balik na tayo guys. Okay naman na, na-testing ko lang. Mangitim tayo eh. Saka tumahimik na yung makina niya. Ano? Yan mga boss amo. So goods na yan. So follow pala kayo sa Facebook natin para sa mga ibang upload natin about sa mga basic troubleshooting sa motor. So yun lang mga boss, kita-kita lang sa next vlog natin. Thank you.